Treaty of Versailles. 11/11/1918, 11 in the morning. Noong Nobyembre 11, 1918, eksaktong alas 11 ng umaga, huminto ang putukan sa mga pangunahing larangan ng unang digmaang pandaigdig. Kilala ito ngayon bilang Armistice Day, isang makasaysayang araw na nagmarka sa paghinto ng matinding labanan matapos ang 4 na taon ng pagkawasak at pagdurusa. Paano nga ba tuluyang isinara ang digmaan? Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Warwind sa nakaraan. Tukuyin ang tamang sagot. Ang huling emperador ng Russia na pinatalsik noong Marso 1917. Tsar Nicholas II. Leader ng Bolshevik na namuno sa Rebolusyong Ruso noong Nobyembre 1917. Vladimir Lenin. Uri ng digmaan kung saan ang buong lipunan ay kumikilos upang suportahan ang hukbo. Total War. Pinunong Aleman na nagbitiw sa trono noong 1918. Kaiser Wilhelm II. Pangkat ng mga bansang nagwagi sa unang digmaang pandaigdig. Allied Powers. Ang armistice ang kasunduang nagpatigil sa labanan noong Nobyembre 11, 1918 nang unti-unting maubos ang lakas ng mga bansa at makita ang pangangailangan para sa kapayapaan. Matapos ang armistice, hinanap ng mundo ang mas matibay at formal na kasunduang magtitiyak ng kapayapaan. Dito nabuo ang Treaty of Versailles na nagtakda ng mga alituntunin ng kapayapaan at pananagutan ng Germany matapos ang unang digmaang pandaigdig. Isipin na ang Europa matapos ang unang digmaang pandaigdig bilang isang basag na paso, wasak, magulo at nangangailangan ng maingat na pagbuo. Sa gitna ng pag-aayos na ito, lumitaw ang mahahalagang tanong. Paano bubuin ang kapayapaan at para kanino ito magiging makatarungan? Huminto man ang putukan dahil sa armistice, nanatiling bukas ang sugat na iniwan ng digmaan. Sa paghahanap ng bagong kaayusan, iniharap ni Woodrow Wilson ang 14 points, habang nakipagtalakayan ang Big Four upang hubugin ang kapalaran ng Europa. Mula sa pagtitipong ito, isinilang ang kasunduang magtatakda ng bagong mundo, ang Treaty of Versailles, na susuriin natin upang maunawaan kung bakit hindi naging pantay ang kapayapaang inaasahan ng lahat. Ang 14 na puntos ni Pangulong Woodrow Wilson. Noong Enero 8, 1918, habang patuloy pang nagaganap ang unang digmaang pandaigdig, inilahad ni Pangulong Woodrow Wilson ang kanyang 14 points sa US Congress. Hindi pa tapos ang digmaan, ngunit iniharap na ni Wilson ang kanyang plano sa kapayapaan kahit 8 buwan pa lamang ang US sa labanan.
Nanindigan siyang ang tunay na tagumpay ay hindi paghihiganti, kundi ang pagtatatag ng makatarungan at matatag na kaayusang gumagalang sa karapatan ng bawat bansa. Naniniwala si Wilson na ang kapayapaang itinayo sa galit at poot ay hindi kailanman magtatagal. Isang prinsipyong binigyang diin niya sa Peace Without Victory. Dito nakaugat ang kanyang 14 points. Ilan dito ang walang lihim na alyansa, malayang paglalayag sa dagat, pantay na karapatan sa kalakalan, pagbawas ng armas, self-determination ng mga mamamayan. Pinakamahalaga para kay Wilson ang huling punto, ang paglikha ng League of Nations na magsisilbing bantay at tagapamagitan upang ang mga alitan ay maresolba sa usapan at hindi sa armas. Para sa kanya, ito ang susi upang hindi masayang ang sakripisyo ng milyon-milyong namatay sa digmaan. Habang papalapit ang pagtatapos ng digmaan, nakita ng pamahalaang Aleman sa 14 points ni Wilson ang posibilidad ng isang patas at hindi mapaghiganting kapayapaan. Dahil dito, hiniling nila ang armistice sa batayang ito. Umaasang igagalang sa negosasyon ang mga prinsipyong makatao ni Wilson. Ngunit nanatiling tanong, tatanggapin kaya ito ng mga bansang labis na naapektuhan at nagdusa matapos ang digmaan? Will you know Wilson? Quick quiz. Tukuyin ang tamang sagot. Sino ang Pangulong Amerikano na nagtaguyod ng makatarungang kapayapaan? Woodrow Wilson. Ano ang planong naglatag ng mga panukalang pangkapayapaan? 14 points. Anong organisasyon ang ipinanukala upang tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan? League of Nations. Ano ang tawag sa karapatan ng mga bansa na pumili ng sariling pamahalaan? Self-determination. Aling bansa ang umasa na magiging patas ang kasunduan sa kapayapaan? Germany. Paris Peace Conference, Enero 1919, kung saan ang mundo ay nag-group project pero 4 lang ang may ballpen. Noong Enero 1919, mahigit 30 bansa ang dumating sa Paris upang ayusin ang mundo matapos ang unang digmaang pandaigdig. Pero kahit ganoon karami ang delegates, hindi inimbitahan ang Germany. Parang thesis defense na hindi pinapasok ang mismong subject ng research. At dahil nag-abdicate si Kaiser Wilhelm II, wala ring leader na pwedeng humarap. Ang Germany ang topic pero hindi speaker. Sa dami ng nakaupo sa conference, 4 lang ang may tunay na kapangyarihan. Si David Lloyd George mula sa Great Britain, Vittorio Orlando mula sa Italy, George Clemenceau mula sa France, at si Woodrow Wilson mula sa USA. Habang iginigiit ni Wilson ang kanyang 14 points, ang mga Europeo naman ay dumadaing sa matinding sugat. Mga lungsod na nawasak, milyong buhay na nawala, at pangangailangang magsimula muli. Mula kay USA, makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Kay France, makatarungan sa kabila ng pagkawasak, hindi pwede. Sa Great Britain, parusahan sila, pero wag sobra. May kalakalan pa kami. Mula sa Italy, nasaan na ang ipinangakong teritoryo?
Sa ganitong sitwasyon, paano nga ba ilalagay sa iisang dokumento ang ideya ni Wilson at emosyonal na pighati ng Europa? Sa dulo, lumitaw ang malinaw na dahilan kung bakit hindi talaga naging pantay ang kapayapaan. Walang hawak na ballpen ang Germany. Wala silang pagkakataong magpaliwanag. Hindi sila nakapagtanggol ng kanilang panig. Pero sila ang may pinakamalaking sagot o parusa sa exam. At mula sa ganitong setup, unti-unti nang umusbong ang dokumentong magbibigay ng pinakamabigat na parusa sa kanila, ang Treaty of Versailles. Noong Hunyo 28, 1919, sa mismong Hall of Mirrors sa Versailles, France, nilagdaan ang Treaty of Versailles. Eksaktong 5 taon matapos ang pagpaslang kay Archduke Franz Ferdinand. Pagkatapos mapirmahan ng kasunduan, agad na naging malinaw kung gaano kabigat ang pasaning ibinigay sa Germany. Guilt. Ang Germany ang may pangunahing pananagutan sa pagsiklab ng digmaan. Deklarasyong tumama hindi lamang sa kanilang pamahalaan, kundi sa kanilang pambansang dignidad. Reparations. Inatasan ng Germany na magbayad ng napakalaking halaga bilang danyo sa mga bansang winasak ng digmaan. Ipinababa ang militar. Mahigpit na demilitarization na nagbawal sa paggamit ng submarines at air force at naglimita sa laki ng kanilang hukbo upang hindi na sila muling makapagsimula ng labanan. Territorial losses. Kinailangan nilang isuko ang ilang teritoryo at kolonya kabilang ang Alsace-Lorraine na ibinalik sa France, pati mga lupain na napunta sa ilalim ng League of Nations bilang mandates. Grit. Guilt, reparations, ipinababa ang militar, territorial losses. Ang Treaty of Versailles ang nagwakas ng digmaan, ngunit nag-iwan ng malalim na hinanakit sa Germany na isang sugat na hindi kayang pagalingin ng pirma sa papel. Sa likod ng kasunduan ay naroon ang hindi pantay na timbangan, isang idealist, 3 praktikal na leader, isang bansang walang boses, at isang mundong sugatan na pilit bumabangon. At mula sa pinagsanib na hinagpis at pag-asa, nananatili ang tanong, kapayapaan ba ito o simula ng panibagong digmaan? Versailles o very sad? Tukuyin ang tamang sagot. Ito ang bansa na pangunahing responsable sa pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig. Germany, ang tawag sa mga pangunahing personalidad na nanguna sa Paris Peace Conference. Big Four. Aling bansa ang kinatawan ni Vittorio Orlando? Italy. Aling bansa sa Big Four ang pinamunuan ni David Lloyd George? Great Britain. Aling bansa sa Big Four ang kinatawan ni George Clemenceau? France. From Points to Peace, The Missing Words Review. Punan ang patlang ng tamang sagot. Noong Enero 8, 1918, inihain ni Woodrow Wilson ang 14 points bilang plano para sa makatarungang kapayapaan. Pagsapit ng Enero 1919,
nagsimula ang Paris Peace Conference na pinamunuan ng Big Four. Hindi inimbitahan ang Germany, kahit sila ang pangunahing maaapektuhan. Noong Hunyo 28, 1919, nilagdaan ang Treaty of Versailles na nagtakda ng mabibigat na parusa. Kabilang dito ang GRIT, War Guilt Clause, reparations, military restrictions at territorial losses. Building fair peace. If you were in Versailles, sa loob ng 5 minuto, ipakita ang pag-unawa sa di pantay na kapayapaang naranasan sa Treaty of Versailles at kung paano ito mas magiging makatarungan sa tunay na buhay. Para sa mga writers, peace agreement. Gumawa ng 3 hanggang 4 na pangungusap na draft ng isang patas na kasunduan para sa isang isyung pang-eskwela. Halimbawa, alitan, group work conflict, bullying. Para sa mga performers, role play. Ihanda ang 10 hanggang 15 segundo na maikling dialogo kung saan may alitan at sinusubukang lutasin sa paraang patas at may boses ang lahat. Para sa mga artist, poster making. Gumuhit ng isang simbolo, isang title at 1 hanggang 2 pangungusap na mensahe tungkol sa makatarungan at inklusibong kapayapaan. Reflection question. Ano ang 2 mahahalagang pagpapahalaga ang natutuhan mo mula sa gawaing ito? At paano mo ito magagamit sa iyong sariling buhay o sa iba pang asignatura katulad ng ESP, Filipino o Araling Panlipunan? Rubrik sa pagmamarka. Punish or perish. Decoding the Versailles Decisions. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ang mga sumusunod ay pinuno ng tinaguriang Big Four, maliban sa isa. William P. Fire. Ano ang pangunahing layunin ni Woodrow Wilson sa kanyang 14 points? Lumikha ng makatarungan at pangmatagalang kapayapaan. Bakit ikinagalit ng Germany ang Treaty of Versailles? Naniniwala labis silang naapi sa mga probisyon. Aling sitwasyon sa paaralan ang pinakamalapit sa nangyari nang hindi isinama ang Germany sa conference? Gumawa ng pasya nang hindi kinonsulta ang isa. Kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang isang bahagi ng Treaty of Versailles upang makaiwas sa panibagong digmaan, alin ang unang aalisin o babaguhin? Pag-alis sa boses ng Germany sa negosasyon. Tinapos ng Treaty of Versailles ang putukan, pero hindi ang aral. Kung hindi natin mabago ang nakaraan, anong kapayapaang pangmatagalan ang kaya mong likhain sa mundong ikaw ang magsisimula?